Praise God. Let's sing pure.
Okay, you may sit down. Excuse me. All right, good morning, each and every one of us. God is good, and all the time. Hallelujah. It's been almost more than a year. So, patigil-tigil tayo bago tayo nag-ECQ, patigil-tigil. But kung iisa-isahin natin ang araw, it's more than 1 year that we have worship physically in our church. And it is very exciting as well as stressful. But in God's grace, we can say that God is good all the time, and all the time, God is good. It has been a journey, especially this pandemic, that our not our physical, but also our spiritual health is nasubok. So as we began to journey into this new normal, naumay tayo sa online. Online schooling, online webinars, online fellowship, online, lahat na lang online. Online games, online YouTube, Facebook, online social gathering, and online churches. And naumay tayo. So, naghagad tayo ng something more. Something more tangible. Pwede ba nasabihin more tangible? Yung nararamdaman at nanamnam natin. And it is very masaya na nandito tayo ulit sa ating simbahan. Uh, Nangalawang na yung mga gitara kasi more than a year hindi na nakaskas. At marami pang iba na naging bukid at naging gubat yung simbahan dahil
nagtayuan at lumaki ang mga damo. But God is good. We are here in this place worshiping God in spirit and in truth. So, on behalf of our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, as well sa ating senior pastor na si Reverend John Ray Bonus, as well sa ating guest speaker this morning na si Reverend, almost Doctor, Lot Halik, ay ako po si Pastor Michael Diva, and I welcome you sa ating worship service, sa mga nandito physically, and to our brothers and sisters in Christ who is watching via FB Live. Magandang umaga po sa ating lahat. So tayo po ngayon ay konting may announcement. So ako lang po nagtanggal kasi mahirap magsalita eh. Kaya may purifier tayo kunyari. So paalala lang po to always wear your face mask, especially if going outside. Ngayon po tayo pinagbigyan, but kailangan natin gampanan yung ating mga health protocols para po ay tayo ay ligtas na babalik sa ating mga pamilya. So please, ingatan po natin na magtanggal-tanggal ng face mask. Katulad ko, pero buto na lang, meron tayong, ewan ko kung gumagana to, pero for peace of mind na lang yan. So, yun po. Next po is upcoming events. Prayer meeting is still digital para po iwas lang po. So, ito lang po muna yung bibigyan natin ng importansya sa physical service, but sa ating other ministries is digital pa rin po. So, ang ating prayer meeting is still digital every Friday evening at 7:30 via Google Meet. Next po is NYI service pa rin po. Pero may NYI fellowship pa rin po tayo mga sa susunod na mga Sundays. So, hindi po mawawala yun. Dagdag lang po itong NYI service kasi po ito na po yung Bible study natin. So, yun na po yung Bible study natin. And meron mga leaders tayo. Ang mga leaders natin is si Ronald, si Angelo, si Rica, and si Paulo po. So, please prepare your message. Every Saturday po yan at 4 p.m. If hindi po kayo makakadalo, pa-message na lang po para alam din ng leader nyo na bakit wala kayo. Kasi, may nagtatampo. Kasi, may mga nagtatampo. Pero, sana masabi nyo para po hindi tayo mabulaga pagdating ng araw. So, every 4 p.m. po yan, every Saturday afternoon po. Next po, ang ating worship service is from now until magsabi ang ating church board as well as sa ating local government is physical worship service na po tayo starting today. At ang ating worship service starts at 10 a.m. Medyo na-late lang po tayo, but ang start po natin is 10 a.m. and sooner or gradually, dahan-dahanin natin, ipapasok po natin ulit ang ating Sunday schools. And hopefully by next year, kasi ang school mag-face-to-face na daw, unahin yung mga college. Kasi mahirap daw lalo ng mga medicine. Mahirap naman daw mag-medicine, magiging doktor ka na walang practical. So, di ba? Hirap noon, di ba? So, mga college student, malapit na kayo mag-face-to-face. So, ingat-ingat na lang muna. And later, dahan-dahanin daw is high school, then elementary, then preschool. So, hopefully by next year, if safe na talaga, magkaroon na po rin tayo ng kids sa ating church. So, mabubuhay na naman ang ating simbahan sa ating mga kabataan. So again, is every Sunday po ang worship natin as 10 a.m. physically and digitally via FB Live po. Next, happy birthday po sa ating mga birthday celebrants na nag-celebrate na kanilang birthday this month of November. And ito po ang ating mga birthday celebrant. Thank you kay Aliza who made the birthday banner. Sa Brother Shalom from Myanmar, nag-aaral sa ABNTS, ay nag-celebrate ng kanyang birthday November 8. So belated, happy birthday sa iyo, Brother Shalom. Pastor na pala, pastor kasi nag-graduate na siya. So yun, happy birthday sa iyo kapatid. And sa ating isa sa mga chikitings or mga maliliit na mga youth, si Joanna ay nag-celebrate ng kanyang birthday yesterday. So, yun. So, kung nabating nyo na siya, batingin nyo na po sila sa mga nagbe-birthday sa atin. And syempre, the one and only, the most beautiful girl in my life. So, ang aking asawa ay magbe-birthday sa November 16, sa Tuesday po yan. So, tumatanggap na po siya ng gifts. Bala na kayo, anong gifts yun?
So, yun po, birthday niya po sa November 16 at ito yung karawan niya ay mag-celebrate kami, family, and sa office po. So, yan po ang ating nag-birthday. Kung meron po nag-birthday sa inyo na hindi po nakasali dito, is pasensya na po, i-message niyo po ako para masama natin kayo sa mga birthday banner natin. So, sa pag hindi nabati, is happy birthday din po sa inyo. And if meron po kayong anniversary, happy anniversary din po sa mga nagse-celebrate at nilang mga anniversary. Next po. So ito pong ministry opportunities is still the same. Sabi nga, don't just go to church, be the church. Be partakers, be doers, be part of the vineyards or of the stewardship of our Lord Jesus Christ. So, and either live nyo gagawin to or recorded, wala pong problema, pwede po yan. Especially sa mga nasa abroad na gusto mag-participate, you can still be part. Mag-record lang po kayo. Open po ang ating, for next Sunday, open po ang opening prayer, ang welcoming greetings, ang scripture reading, and tithes and offering. So sa praise and worship po, may praise and worship din naman po tayo. Kausapin na po ang praise and worship team kung gusto nyo mag-lead ng singing or gusto nyo mag-share ng kanyang special number. So yan po. Next po is mamaya po, today is our annual meeting. Kaya po tayo may guest speaker this morning na si Reverend Lot Halig because he will be the one leading us in our annual meeting later. So medyo magiging late lunch po tayo. Kasi dire-diretso na po daw, so medyo late lunch po. So konti tiis lang, masarap naman yung pagkain. So spiritually, mentally, and physically, we will feast. So ito yung sinasabi ng communion. Ito yung breaking of bread and sharing the wine. Ito po yung tinatawag nating intimate fellowship through food. So it's in food fellowship. So later po, at isa-isa po natin yan sa mga auxiliary heads, NYI President, SDMI President, NMI President, Board of Stewards, Board of Trustees, Pastors will be reporting sa inyo and sa ating financial, sa ating mga nangyari within this past years, 2 years to be exact, ang ating ini-meeting po later this afternoon. Dire-diretso na po yan. Next po, inaanya ko po kayo ngayon tumayo at tayo po ay mananalangin. Tinatawagan ko po ang ating singing pastor to lead us in our opening prayer in this worship service. Maraming salamat, O God, for allowing us today. It is wonderful day because you made this day for us. So every time we wake up, there's your grace shining among us. Today, is our worship, and we humble before you that you may bless this wonderful day for us. And Lord, may your Holy Spirit move in this place in a special way. And that everybody will be blessed. The whole program that we will be going today. And so Lord, sa iyo ang mga papuri dahil kayo ay mabuti, you never change. Nagiging sariwa, nagiging maganda is because we want to see those things na ginawa niyo po sa aming buhay. And so, this Sunday, you allow us na mag-reflect kami. We could hear your messages. And that all of us ay mabless sa gawain mo. Because without you, ito po ay meaningless sa aming mga buhay. And so, sa araw na ito, hayaan mo po na ibigay namin at ibigay ang aming buong pagkatao sa harapan ninyo. That it may be pleasing to you sa aming gawain. And Lord, sanctify this place for us na maging karapat-dapat sa iyong harapan. Because we are not worthy to face unless you sanctify us. And so we dedicate this to you na maging maganda aming pag-worship at salamat po
sa umagang ito, sa iyong kabutihan. Sa iyo ang papuri, sa iyong karangalan, sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Thank you, Pastor. Okay, manatili tayong nakatayo sa pagbabasa ng scripture reading. At makikita ang ating scripture reading sa Matthew 25, verse 14 to 30. And it said, "Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to other 2 bags, to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled account with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you know that I have harvest where I have not sown and gathered where I have not scattered seed? Well, then you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, and where will be weeping and gnashing of teeth. And that is the word of the Lord. Thanks be to God. And this morning, pwede po kayo umupo. So tayo po ngayon ay nagagalak dahil tayo ay bibigyan ng mensahe ng isa sa mga busy at napaka ginagamit ng Panginoon to the vineyards, to the harvest ng kanyang kabutihan at ng kanyang will sa lugar na ito. So, ito ay isang kaibigan, matalik na kaibigan. Sa dami ng advice na binigay niya sa akin, is minsan parang, ayaw ko na siya maging kaibigan. Masyadong hard. Masyadong hard, but straight to the point. And I really, ako'y nagpapasalamat na nagagalak na siya yung ating speaker this morning. Ginagamit siya ng Panginoon many ways, in many ways. He is our district secretary sa mga hindi nakakalam. Siya po ang ating Metro Manila District Secretary and the senior pastor of Pililia Church of the Nazarene. At marami na po siyang daughter church, marami na rin po siyang natrain na pastor, sila Pastor Sam, na naging senior pastor na rin po ng kanilang mga daughter churches, at marami pa nag-e-expand pa po. He is also a teacher and a professor din in the doctorate, lalo na sa LAMP. I think sa LAMP, diba? He is also a teacher in LAMP din. So yun yung natin extended schooling sa ating mga laymen and laywomen or lay leaders sa ating distrito. And he is a husband of 1 wife, 3 child.
Richard, di ba? Richard. At talagang magaling din siya sa arts and craft. Magaling din siya mag-arnis, so hindi siya pwede buli-bilihin. At kung gusto niyo pa makilala ang ating speaker this morning, marami siyang pinagdaanan. As in, marami siyang pinagdaanan. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga pinagdaanan niya, parang katulad ko, pero mas grabe lang siya. Mas grabe lang siya. At ginamit siya ng Panginoon. At ang paggamit ng Panginoon sa iyo talagang abundant at saka fruitful. Kung gusto niyo pang malaman, pwede niyo siya i-add sa Facebook, Lord Halig. At gusto niyo siyang makilala pa mamaya, later in the afternoon, ano yung mga nangyari sa iyo pa, ano yung sinasabi ni Pastor Mickey na nangyari sa iyo, pwede niyo siyang kausapin tungkol doon. I think makaka-relate ka rin doon. So, without further ado, let us hear the message to the one servant of our Lord Jesus Christ this morning, si Reverend Lot Halig. Pass. Ay, sorry. Hindi ko mag... Alright. Sige po. Thank you. Hallelujah. Parang wala yata akong kausap dito. Hallelujah. Amen! Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At maraming salamat po, Pastor Mickey, no, for grabe yung introduction niya sa akin. Parang hindi ko na kaya humarap sa inyo sa dami ng magandang bagay na binanggit po niya. No? Pero one thing that I'm so blessed sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, na by His grace, no, ako po'y nasa inyong harapan sa umagang ito. At isa rin pong kagalakan ang makita uli kayo itong church na ito, Light of the Mountain. Alam kong first time ninyo sa physical, am I right? No, physical gathering. So I hope excited po ang lahat. At good morning po sa ating lahat, maging sa mga nanonood. Magandang umaga po. Sa ating pong senior pastor, Reverend John Ray Bonos, no? Maraming salamat po. Actually, excited ako nung nalaman kong dito yung schedule ko. Kasi first time kong makapag-preach dito sa inyo po, no? Marami na akong churches na napasyalan around Metro Manila. Pero yung Zone 5, ako po ay part ng Zone 5, by the way, no? Ang Pililla po ay part ng Zone 5. Kasama ang inyong church. So we are in one zone at blessed po tayo, no? So purihin po ang Panginoon. First time ko lang ulit nakita si Brother Angelo, no? A friend of mine din. So purihin ang Panginoon. I think may PowerPoint tayo. Okay, let's pray first. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa muli kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataon na Lord, makapagpuri sa inyo, makapagsamba sa inyo, dahil tunay ngang dakila kayo o Diyos sa aming po mga buhay. And Lord, it is our prayer na ang inyo pong presensya, ang siyang maranasan ng bawat isa, ang paglukob naman ng Espiritu, at higit sa lahat o Diyos, ang inyo pong mga salita, Panginoon, ay matanggap po namin, Panginoon, sa mga oras na ito upang sa aming pong paglisan sa inyo pong bahay-sambahan ay punong-puno, Panginoon, ng aming pong spiritual na kasidlan. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Am I a good steward? Yun po ang titulo ng message sa umagang ito. Ito po ay in relation sa ating pong annual meeting, no? Kasi ngayong araw kayo po ay magbibigay ulat as a church, though ang magsasalita lang po sa unahan mamaya ay ang mga leaders natin, pero yung mga leaders natin nare-represent ang buong iglesia. So I will be hearing the report ng church. So am I a good steward? Ano po ba ang what is the difference between ownership and stewardship? No, nandiyan po yan sa ating pong PowerPoint.
Ownership, the state or fact of owning something. Yung tinuturing mong sa'yo siya. At talagang ikaw lamang ang may authority sa bagay na yon. Either your cellphone, no, or bag, or anything na talagang makukonsider mong sa'yo. So, yun po yung ownership. Pagdating sa stewardship, the activity or job of protecting and being responsible for something. So, kung mapapansin po natin, magkaiba ang ownership at stewardship. Pagdating sa stewardship, more on protector ka lang. Iniingatan mo yung bagay na hawak-hawak mo and you are being responsible doon sa bagay na yun. At hindi mo siya inaangking iyo. So, magkaiba yun, di ba? Pag hiram mo, talagang doble ingat. Tama? Pero pag alam mong, dapat. Pero pag alam mong iyo, parang okay lang, masira man, akin naman. Pero yung alam mong hindi sa'yo, may extra care doon. No? Kasi you are being responsible sa bagay na yun. The question for all of us this morning, how do you look at yourself? How do you look at yourself? It's a personal question for all of us. At maging sa Light of the Mountain Church. How do you look at yourself? Are you an owner or a steward? So, ano yung pananaw mo? No? Tinitingnan mo ba ang sarili mo bilang isang may-ari or bilang isang katiwala lamang? God owns everything. Sabi po sa Psalms 24:1, no? The earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Alam natin na lahat ng meron tayo sa mundong ibabaw na ito ay galing sa Panginoon at pagmamay-ari ng Panginoon. So, kahit yung mga bagay na nasa kamay mo ngayon, hindi talaga sila sa'yo. Dahil ang totoo ay lahat ng meron ka ngayon ay galing sa Panginoon. Family mo, career mo, good things na nai-enjoy mo, lahat ng bagay na yon ay galing sa Panginoon. All of us are stewards or caretaker. We should be committed to the proper management of this world and its resources. We are not to become devoted to anything created because this world will pass away. No? Huwag tayong masyadong attached doon sa mga bagay na kung saan magugunaw. At alam nating hindi yun sa atin. We know that this world will pass away. Sabi po sa mga ngaral 3:20, all go to the same place, all come from dust, and to dust all return. No? Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, next slide po. Sabi po dyan sa Tagalog, iisa ang kauuwian. Lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. So, ang tanong ngayon sa atin, sa umagang ito, why embrace stewardship? No? Bakit kailangan natin maging isang mabuting katiwala? Since nalaman natin or na-realize natin, no, na hindi pala tayo owner, kundi tayo ay steward. So the question is, bakit kailangan natin maging isang mabuting katiwala? So meron pong tatlong bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo ayon po sa salita ng Diyos. Number one, why we should embrace biblical leadership sa ating pong mga buhay. Number one, our Master will come again. Our Master will come again. Ang ating pong Panginoon na pinaglilingkuran ay muling babalik, no? Marahil nawala na sa ating tong pag-iisip, no? Kailan ba babalik ang Panginoon? Pero the truth is, Jesus is coming again. Kaya kailangan nating maging good steward kasi babalik ang Panginoon na tayo magbibigay sulit sa Kanya.
Sabi po dyan sa ating pong passage, ang ating Panginoon ay babalik muli. Matthew 25:19, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. May yellow pong nakalagay po dyan, Bumalik. Sa mahabang panahon, bumalik ang master. At many Christians today live as if Jesus will not come again. Marami po mga Kristiyano ngayon ang nabubuhay na para bagang hindi na muling babalik ang Panginoon. They just do whatever they want. Kung anong gusto nila, siyang ginagawa nila. Many Christians are found unfaithful with the things that God entrusted to them because they think they are the one who owns them. So, naway hindi naman po ipahintulot ng Panginoon that God will find us unfaithful, thinking na yung mga bagay na nasa atin ay pagmamayari natin. So, kung ano-ano na lang ang ginagawa natin sa mga bagay na meron tayo. Jesus is coming back. We know this is true, na muling babalik ang Panginoon. No? I hope wag ninyong wawalain po yun sa puso ninyo, sa isip ninyo, no? Na muling babalik ang Panginoon. Ang tanong po is, does this mean we must quit our job in order to serve God? Dahil muli siyang babalik, hindi na tayo magtatrabaho? It means we are to use our talent, time, and treasures diligently in order to serve God completely in whatever we do. Yamang alam natin na muling babalik ang Panginoon. We don't waste time. We use our talent. We use our time. We use our treasure para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? No? Yamang alam natin, yamang ito isang katotohanan na babalik ang Panginoon, talagang gamitin natin ang ating oras para sa gawain ng Panginoon. Since Jesus is coming back, let us be faithful with all the blessings that God has given us. Yun po ang mensahe ng Panginoon. Dahil siya ay babalik, kailangan maging faithful po tayo. Serve God in your local church by using your time, talent, and treasure. So gamitin natin ang ating po mga buhay para sa gawain ng Panginoon. I like yung nakalagay doon kanina, no, yung mga announcement. I think, napansin ko pa, maraming ginagawa si Pastor Mickey, no? Pwede naman yon. Pero maganda na lahat tayo may part. Iba yung magbabasa ng scripture, iba yung kukuha ng offering, and then, so lahat tayo involved sa gawain ng Panginoon. We use our time sa gawain ng Panginoon. No? At maganda po yun na lahat tayo mayroong participation sa gawain ng Panginoon. God called us to be faithful, not to be successful. According kay Mother Teresa. Tayo ay tinawag ng Diyos na maging tapat sa Kanya. At alam niyo po, ang napakaganda po dyan, when you are faithful, hindi pa pwedeng walang success. Success. Di ba? Kapag merong katapatan, merong katagumpayan. Mahalaga po yun. Mahalaga po yun. So, kapag ipinakita natin sa Diyos ang ating katapatan, then ang katagumpayan ay hindi pwedeng hindi makita. Lilitaw po yan. It's natural. So, I hope na maging faithful tayo sa anumang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Meron pong isang gardener at siya po ay ang trabaho niya is magpagandahin yung garden ng kanyang master. At umalis po ang kanyang Panginoon at talagang matagal na nawala. At sabi ng kanyang kaibigan, bakit ka araw-araw pumupunta? Wala naman ang iyong master. Hindi na kailangan yan. Banda-banda ron ka na lang talagang pagandahin mo yung garden pag malapit na siyang dumating. Alam mo, sabi po ng gardener, I work as if bukas darating ang master ko. As if bukas darating ang master ko. Ganon siya ka-faithful. Kasi hindi niya alam kung kailan darating ang master niya. So he make it sure na pag dumating ang kanyang master is malinis ang lugar, napakaganda ng garden. And I hope ganun din po tayo. That we live as if bukas na
darating ang Panginoon. The question is, kung bukas kaya darating ang Panginoon, ready ka ba? Will God find you faithful kung bukas na siya darating? Masasabi mo ba sa Panginoon, bukas, na ikaw ay handa na sa kanyang pagdating? So, I encourage everyone that you live as if this is your last day. You give your best sa Panginoon. You give your best sa ministry ng Panginoon. Hindi yung sa kanilang pagbutihin kasi hindi pa naman darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. So, do your best para sa gawain ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan siya darating. I pray that God will find us faithful. I pray that we will work until Jesus comes. No? Sabi sa kanta, we will work till Jesus comes. We will work till Jesus comes. We will work till Jesus comes. We will be gathered and we will be gathered home. And so, I encourage everyone na naway maging tapat tayo sa anumang ministry na meron ka. Sa music ministry, you do your best sa music ministry. Sa Bible study, you do your best sa Bible study. Sa anumang ministry na meron ka ngayon, pagpapakanta, paggitara, anumang merong ministry ka ngayon, may God find you faithful. Do your best. So, our Master will come again. Pangalawa po kung bakit natin kailangan yakapin ang good steward sa ating pong buhay. Number 2, our Master hold us accountable. Tayo ay pananagutin ng ating Panginoon. Matthew 25:19. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Nagbigay ulat po sila, no? Talagang nagbigay sulit po sila sa kanilang Panginoon. Next slide po. Sabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, maganda po sa Tagalog, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. No? So, ito po ministry na binigay sa atin ng Panginoon is meron siyang kasamang accountability. Yes, we are privileged na magamit ng Panginoon, pero at the same time, accountable tayo sa Panginoon. Accountable tayo sa privilege na pinagkaloob niya po sa atin. Alam niyo po, ang mga tao ngayon, no? Sa ating pong generation, especially mga kabataan, I hope hindi ito totoo sa ating pong mga kabataan dito sa Light of the Mountain. Yung tinatawag na YOLO, no? YOLO. Pare, YOLO tayo, pare. Kasi isa lang ang buhay natin, pare. YOLO tayo. Kailangan gawin natin yung makakasaya sa atin. Diba? Nakarinig ba yung mga kabataan, no? YOLO tayo, pare. Pero alam nyo, hindi, kasi sabi nila, you only live once. So, gawin mo na lahat ng makaka-satisfy sa'yo. Gawin mo kahit anong gusto mong gawin. Do everything you think will make you happy. Self-gratification. Yung sarili mo lang ang nag-gratify. So, kung anong gusto mo, yun ang gagawin mo. Kasi isa lang ang buhay ko. Which is mali. Mali. Kung may YOLO, may suggestion po ako sa inyo, meron pong tinatawag na YLFJ. Ibig pong sabihin po niyan, you live for Jesus. Why? Because you only live once. Yamang isa lang ang buhay po natin. Ang gagawin po natin, we will live our life for Jesus and for Jesus alone. Amen po ba? Amen. Yamang iisa lamang ang ating buhay. You only have one shot sa mundong ito. You only have one shot, sabihin ko po sa inyo. Pag ito, na-miss po ninyo, yung binigay ng Panginoon sa inyo na opportunity, you fail. And so, you live for Jesus alone. At hindi self-gratification, kundi para sa kapurihan ng Panginoon. God's gracious gift of salvation does not free us from the requirement of faithful obedience. Yes, yung grace is free, pero it requires faithful obedience. All Christians must give account on the day of judgment of how they have lived. Paano ka nabuhay sa harapan ng Panginoon?
So, meron po napakaganda po rin kasabihan po nito. Sabi po nito, we can always choose our actions. Either masamang gawin mo or mabuti. But we can never choose the consequences of our actions. So we make it sure na yung action po natin ay maganda para maganda rin po yung consequence niya. Since Jesus will hold us accountable, let us be responsible enough sa ating pong mga ginagawa para sa Kanya. Christians, employees should do their job as if Jesus Christ is the supervisor. No? Sa mga nag-work po, you work as if si Jesus ang iyong supervisor. Na hindi yung pag wala yung boss mo, kung ano-ano nang ginagawa mo. No? Pag nandiyan na yung boss mo, para kang talagang pakitang tao. Talagang ang sipag mo. Pero pag wala yung boss mo, ang tamad mo pala. So, pakitang tao. Hindi po ganun ang Kristiyano. Ang mga Kristiyano, mga responsible. Amen? Ang mga Kristiyano ay mga responsible. And so, Christian employers, ito naman po yung mga boss, should treat their employees fairly and with respect. You know, we respect them. We value them. Sabi nga po ni Spider-Man, great power comes great responsibility. Totoo po yan. No? Paano ka bibigyan ng Panginoon ng malaking responsibility kung hindi ka naman niya nakikitaan ng faithfulness o pagiging responsible? Remember this. When you do your best, no one will ask you to do more. When you do your best sa isang bagay, no one will ask you to do more. If you do your best, there will be no regrets. There will be no regrets kasi ginawa mo yung best mo eh. I pray that God may help us to be responsible Christians of today. I hope maging responsable po tayo, no, sa lahat ng ating pong ginagawa sa gawain ng Panginoon. Marahil tanungin natin ng sarili natin, am I a responsible worker of Christ? Pangatlo pong gusto kong ibahagi sa inyo kung bakit kailangan po natin i-embrace ang stewardship sa ating pong buhay. Number one, our Master will come again. He will come again. We believe in the second coming. Kaya nga, pati yung pagkain, second coming din, no? Bumabalik tayo. Biro lang po yun. Wala nakagets ng joke po. No? Yes. Number two is, our Master holds us accountable. At ang pangatlo po is, our Master gives us rewards. Wow! Hallelujah! Our Master gives us reward. Verse 21 sa ating pong passage, His Master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your Master's happiness. No? Sa Tagalog, napakaganda. I think walang Tagalog. Nakalimutan po natin, no? So, ano po sabi diyan sa maganda po sa Tagalog eh. Sabi niya sa verse 21, sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Praise the Lord. Next verse po. Sabi po sa Colossians chapter 3, verses 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Yun, alam niyo po, the God that we serve is the God of reward. The God that you serve is the God of rewards. I hope na gets po natin yun. No? Na lahat ng sakripisyo na ginagawa mo, hindi man ito makita ng pastor mo, hindi man ito makita ng leader mo, pero ang Diyos, lahat ng sakripisyo mo sa gawain niya, nakikita niya yun. Kahit hindi nakikita
Mga leaders natin, di nakikita. Pero yung sakripisyo mo, makikita ng Panginoon niya. Sometimes Christians get discouraged as they work for the Lord because they thought their efforts seems useless. Para bagang wala naman nakakita sa akin eh. Wala namang nag-a-appreciate sa akin eh. Wala namang, nagsasabi sa akin ng good job. Ayoko na. Alam niyo po, ang Panginoon, hindi po bulag ang Panginoon. Nakikita niya lahat ng sacrifices na meron tayo. Nowadays, Christians work as if God does not give rewards. Pero alam niyo po, ang Panginoon nagbibigay siya ng rewards. God is the God of rewards. When you work faithfully for the Lord, there is always a reward that awaits for you. God uses temporal things as rewards to those to bless His children. Ito pong rewards ay hindi lamang po itong yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. No! Ang rewards ng Panginoon is both physical, material, spiritual, lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Nagpapala ang Panginoon. And so, hindi po ba ito encouragement sa atin? Na tayong nagpapagamit sa Panginoon, lahat ng oras na binibigay mo sa gawain ng Panginoon, ay merong kalakip na gantimpala. Gantimpala. The Lord will bless us. The Lord will bless us. No? At I would like to share this, no? Hindi po para purihin ang sino pa man, kundi ang drive po natin dito is God is the God of rewards. No? Ang Pililya Church of the Nazarene, ay nagsimula po siya ng walang lupa. Walang lupa po. At we move from one place to another. Yung mga Christians doon sa Pililya, they move from one another, house to house, for 24 years. Ilang taon na po ang Light of the Mountain? 5, no? 5, pero may building na kayo. You're blessed, mga kapatid. You're blessed. Yung Pililya po for 24 years, walang lupa. At nagbe-pray sila. At after 24 years, talagang they really serve the Lord with a faithful heart. At after 24 years, pinagkaluban po sila ng lupa ng Panginoon. Wala pa po ako that time. Iba pa po ang pastor nila. And then, nung dumating po ako, may lupa na sila. Tuwang-tuwa po sila. Pero walang building. At puro putik po. Pag pumunta ka, yung putik is, siguro mga ganito po, kakapal. Every Sunday, lalo na pag maulan, talagang putik. Pero they just serve. They just serve the Lord with a faithful heart. And after ilang years, glory to God sa Panginoon. Ngayon may church building na ang Pililya. At ginagawa na yung second floor. At meron ng opisina ng pastor. At the Lord is blessing the church. At dati yung mga membro po ay hatid sundo. Kasi wala silang tricycle, wala silang sasakyan. Sinusundo pa sila ng mga workers natin. Pero ngayon po hindi na. Kasi lahat sila may mga motor na, may tricycle na, at yung iba sa kanila may mga sasakyan na. The Lord has blessed the church. Alam ko, mangyayari ito sa Light of the Mountain. At patuloy na pagpapalain ng Panginoon ang Light of the Mountain. So, i-bless ng Panginoon ang kanyang mga anak, no? Ang kanyang mga anak. At another testimony po, no? Ako po ang pangarap ko lang po noon sa aking pong buhay ay kasi po ako'y taga Bulan, Sorsogon. Napakalayo po. May Bicolano po ba rito? Wala naman no? Ilocano, asawa ko po Ilocana. So, ako po ay napakasimpleng bata lang. At ang pangarap ko nung magkaroon lang ako ng sikad-sikad. Alam niyo po yung sikad-sikad? Yung tri-bike. Kasi sa Bulan, Sorsogon, pag may tri-bike ka, may pera ka. Kasi para magpapadyak ka, bibigyan ka ng pera. Ganun lang po, no? So, yun ang pangarap ko sa buhay. At makapangasawa ng maganda. Ano po yun? Talagang pangarap, sabi ko, ganun lang. At pero ang Panginoon, meron pala siyang mas magandang plano sa akin. At nung pumunta po ako sa Bible College, nakilala ko ang Panginoon at unti-unti nararanasan ko yung reward ng Panginoon. Nagkaroon ako ng bike, ang saya-saya ko. First time in my life, nagkaroon ako ng bike. Ang saya-saya. After po nun, pinalitan niya yung bike ng
motorsiklo. At tuwang-tuwa po ako noon. Sabi ko, never in my life na magkakaroon ako ng motorsiklo. At after po nung pinalitan ng Panginoon ng kotse. At hindi ko ma-imagine yung pagpapala ng Panginoon sa akin pong buhay. At yung pagiging sekretary is hindi ko rin pinangarap. Dahil ito po yung napakalaking responsibility. Pero ito po yung tinuturing kong reward ng Panginoon sa akin as I serve Him. So, the God we serve is the God of rewards. When you work faithfully for the Lord, there's always a reward awaits for you. At pagpapalain ng Panginoon ng ating pong buhay. Mga kabataan, pagpapalain ko ng Panginoon. No? Mga young professional, as you work for the Lord faithfully, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Pero ito po yung reminder sa atin. We are not to work because there's a reward. We work because we love the Lord. No, yun po yung reminder sa atin. Kasi baka mamaya sabi ni pastor, may reward. So gagawa ako, magiging masipag ako para sa reward. No, hindi po yun. Ang reminder po sa atin, we work because not because there's a reward. We work because we love the Lord. Mahal natin siya. Yung ministry na meron tayo is a product of our love sa Panginoon. Pag mahal mo ang isang tao, paglilingkuran mo. And so, that's why, nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Because we love the Lord. We want to serve Him sa ating pong mga buhay. And then the rewards will just follow. Will just follow sa ating pong mga buhay. God is the God of rewards. Eternal reward in heaven is far greater than temporal reward here on earth. Yes. Nag-i-enjoy tayo sa mga earthly rewards at masaya tayo. Sino bang ayaw ng material blessings? Gusto po natin yun. Pero wag natin ipagpapalit ang spiritual blessing na inihahanda sa atin ng Panginoon. Yung eternal reward. No? Alam mo, the greatest joy that we have. Sabihin ko po sa inyo, the greatest joy na meron ng isang Kristiyano ay ang marinig niya ang mga katagang ito galing sa Panginoon. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yun ang greatest joy ng isang Kristiyano. Hindi yung material blessings. Hindi yung bagong sapatos, hindi yung bagong kotse, hindi yung bagong bahay. The greatest joy that you could ever have ay marinig mo mismo galing sa Panginoon. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yun ang joy ko. I don't know sa inyo, no? Kung yun ang joy ninyo. Yun ang joy ng isang Kristiyano. Marinig mo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na siyang pinaglilingkuran mo, sasabihin sa iyo, good and faithful servant. Purihin ang Panginoon. I pray that God may open our spiritual eyes to see the rewards that He is giving us. And I believe na ang light of the mountain ay patuloy na kinikilos ng Diyos. At I know na hindi lang to magiging anak, magkakaroon din siya ng anak. Amen? Amen po ba, no? Na ang light of the mountain ay magkakaroon din ng maraming anak. Marahil yung mga young people natin dito ay magiging pastor, no? Siya na ba ang magiging natin sa church planting? Lagay na natin? Pero lang, no? Yun ang vision natin kasi i-reward sa atin ng Panginoon yun. Praise the Lord. Under the leadership ng ating pong senior pastor. Purihin ng Panginoon. So, bakit kailangan natin maging good steward? Because our Master will come again. At our Master hold us accountable. And our Master gives us rewards. Napakaganda po. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Tandaan po natin mga kapatid that Jesus will come again. At ang prayer po natin na sa ating po mga ginagawa that He will find us faithful. Matatagpuan tayo ng Diyos na merong katapatan sa ating po mga ginagawa. Because we know that as a Christian, tayo po ay responsible.
Yes, it is a privilege na maging kasama sa gawain ng Panginoon. Pero lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na yung privilege na meron tayo ay may kalaki po itong responsibility sa ating po mga buhay. And then, it is a reminder for all of us that God is the God of rewards. Lahat ng ating pong pagsisikap, yan po ay hindi po tago sa Panginoon. At ang Diyos ay marunong magpala sa kanyang pong mga anak. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po Diyos sa mga salita mo na aming pong napakinggan. Panginoon, tulungan niyo po kami na mabuhay as if, Lord, tomorrow you will come. At maging ready kami, Panginoon. We will do our best, Panginoon. Na hindi po namin alam kung kailan ka darating. Kaya naman po dapat kaming laging handa, Panginoon, sa inyo pong muling pagparito. At turuan mo rin kami, O Diyos, Lord, na maging responsableng Kristiyano kami. At Lord, thank you because the God we serve, our Master, our Lord, ay marunong mag-bless sa kanyang mga anak. And I know, Lord, that you are pouring your rewards, your blessing sa iglesyang ito, Panginoon, Light of the Mountain, Church of the Nazarene. Maraming salamat po, Ama. Lord, pagpalain mo yung mga salita sa aming pong mga puso, sapagkat ito po ang aming samudalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Okay, maraming salamat Reverend Lot Halik for that wonderful message and a very challenging message indeed to be a good and faithful steward of our Lord Jesus Christ. Lahat po tayo ay tinawag. Lahat po tayo ay tinawag at lahat po tayo ay may responsibilities na kailangan nating gampanan. So let us be a good, faithful servant of our Lord Jesus. So maraming salamat Pastor Lot for that message and that we might be part of the vineyards sa ating Panginoong Hesus. Tinatawag ko po ang ating Board of Stewards to lead us in our tithes and offering this morning. Okay. Good morning, church. Morning. For our tithes and offering, okay, there are 5 ways in which we can test how intimate we are with God. Isa doon is the test of giving. Giving has always been an area of controversy and difficulty. Do we find joy in giving our time, talent, and treasures? Remember, when we love someone, we give gifts to that person. For we can give without loving, but we cannot love without giving. Brothers and sisters in Christ, God takes joy when He sees us giving back to Him with a cheerful heart. His desire to bless us with more, if only we give. For those who love God, giving should never be painful. He seeks to bless us so we can bless others. Okay, may I now call the ushers to gather the tithes and offering. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has
taas natin ang hands natin. Okay, Father God, we really thank you for all the blessings that you have given unto us. Help us, Father, that we can find joy in giving our time, talents, and treasures. Teach our heart not to be selfish in sharing our blessings to others. Make us a faithful steward by giving our tithes and offering. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the fools say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give May I ask you to stand up to receive the benediction for this morning? For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor power, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you, everyone, for joining us this Sunday worship service. This is Pastor Michael Ernie Vidiva from Light of the Mountain Church of the Nazarene, as well for our senior pastor, Reverend John Ray Bonus. Magandang umaga po sa inyo. Let's sing. Welcome to the family. Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love and try to more like it's Tuesday. May the word of love be on our lips in everything we say. May the Spirit touch our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love with us as we grow in love, and may we always be to you what God the Father's be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. God bless you. Thank you for joining us. This is Light of the Mountain Church of Nazarene. A blessed Sunday morning to everyone. Okay po,
manatili tayo.